So ito, drip lang natin ang ating custard. Hello again guys, welcome na guys sa YouTube channel, Amerdessery TV. Maraming salamat po muli sa patuloy pagsuporta sa aming YouTube channel. Dahil po sa inyo, patuloy na lumalawak na abot na ating channel. So, yun po yung utang na loob namin sa mga patuloy na tumatangkilik at nagsusubscribe sa aming channel. So, ito po sila sa linggong ito. So ngayon po, magpapakita naman tayo ng isang recipe o dessert. Ugnay pa rin po ng ating mga pinuting apple doon sa ating likod bahay. So, ang ating recipe of the day ay ang homemade apple crumble with vanilla custard. So, ito po ang ating mga ingredients. Meron tayo ditong granulated sugar, lemon juice para ma-prevent natin yung discoloration ng ating apple. Meron tayo ditong plain flour na pang palapot ng ating filling. So, ito ay ang cinnamon powder. So, lalagyan natin dito para sa flavor ng ating apple. So, ito yung mga pinangunan nating apple. Ito siya. At sa ating crust naman, para sa ating crumbled, ito, meron tayo ditong plain flour, butter, brown sugar, at cinnamon, at lalagyan din natin siya ng oat. So, ito siya. So, simulan natin paghanda ng ating filling. So, unahin natin ating filling kasi habang lutuin natin yung filling, papalamigin natin siya. So, habang nagpapalamig tayo, prepare naman natin yung ating crumble crust. So, ito, simulan natin. So, ito, unahin natin itong apple. Talupan muna natin siya. Kailangan natin tanggalin ng balat niya kasi papalaman natin to. So, hindi po perfect ang size ng ating apple kasi iba-iba ang laki niya. Dahil nga ito yung ating sariling ani. Ito, na-fill na natin. So, tanggalin naman natin ang core niya. So, hindi natin kailangan dito ng magandang shape dahil kailangan i-breakdown lang naman ito into cubes or desired shape niya. Ang mahalaga, matanggal natin yung kanyang core. Ito, gayat na natin siya. So, gagawin natin ito sa lahat ng natitira nating apple na tinalupan natin. Ito, lagyan lang natin siya ng lemon. Atin siyang haluan. So, lulutuin natin ito sa pan. So, ito, painit lang tayo ng pan. So, ilagay lang natin itong ating apple. Pero pwede kang gumamit ng konting butter. So ito, kaya natin niluluto ito. Be-breakdown natin yung apple para ma-release yung juice niya na mag-incorporate dun sa ating crumble. Ito, nakakatas na ng konti ang ating apple. Pwede natin ilagay yung ating sugar. At yung cinnamon powder.
So ngayon, lagyan natin itong ating flour. Itong flour, ginawa ko siyang slurry para magtika ng ating filling. Yun yung flour, nilagyan ko siya ng 2 tablespoon ng tubig. Magbubuo-buo lang siya. At ayaw nating mangyari yon. So ito, okay na itong ating palaman na apple para sa ating homemade apple crumble. So, off lang natin ang apoy, gagawa na tayo ng ating crumble at ating palamigin to habang nagagawa tayo. Ito, may handa tayo ditong dish na ating pagbibikan. Pour lang natin dito habang pinapalamig natin. So ito, set aside lang natin ito, palamigin natin siya habang nagagawa tayo ng ating crust ng crumble. So itong ating dish na ito ay 8 by 11 nga pala, so just enough for 8 apples. So set aside na natin siya, gawa na tayo ng ating crumble. So meron tayo ditong all-purpose flour. Kailangan natin ng sugar. So, pwede kang gumamit ng brown sugar o granulated sugar. Kaya itong dark brown ang ginamit ko para mas maganda siyang tingnan kapag siya ay naluto. Kailangan din natin ng oat at ang ating cinnamon. So, mix lang natin siya. So this time, lagyan natin itong ating butter. Ito ay cold butter. So pwede kang gumamit ng mixer para mas mabilis. O yung basic, itong ating kamay. So hindi natin kailangan dito ng tubig. Kasi ang hinahanap nating mixture dito ay yung crumbly siya. So habang naggagawa tayo nitong ating crumble, preheat na rin tayo ng ating oven for 180 degrees. So dapat malamig ang ating butter para makuha natin yung crumbly texture niya. So ito, kapag ganito na, pwede na to, ready na to. So itatap na natin dun sa ating pinapalamig na apple filling. Mainit pang apple natin, try na natin. Spread lang natin itong ating crumble. So, spread evenly natin. Magandang kulay kapag brown sugar ang ginamit. Okay, ready to bake na to. So, bake na natin siya for 30 minutes. Or until crispy and bubbly ang ating apple crumble. Ito, habang tayo nag-open ng ating apple crumble, prepare tayo ng ating custard. So, kailangan natin yung egg yolk niya. Kung meron kayong separator, mas madali. So, dito sa ating jug na may milk, ilagay lang natin itong ating egg. So, make sure lang na tunaw ang ating egg. So, ilagay natin itong sugar. Ito yung ating corn flour. So, mamaya natin lulutuin ng bahagya itong ating custard para itong corn flour natin ay hindi magbuo-buo. So, itong ating vanilla essence.
So, microwave lang natin itong ating butter. So, ito yung ating butter. Lock na rin natin. So, atin na siyang lulutuin. So, low fire lang natin siya lulutuin. So, ikikip lang natin stirring until thicken this custard. So, kung ayaw nyo gumawa nito at mahabang proseso pa, bumili lang kayo ng available na custard powder. So, lagyan lang siya ng milk at konting sugar at meron na kayong custard. Pero ito, garantisadong masarap to. Vanilla custard. Ito, malapot na ating custard. So, okay na to. Patayin na natin na po eh. Ready na rin ang ating apple crumble. So, ito, tanggalin natin sa ating oven ang ating apple crumble. So, ayan o, bubbly na siya. Okay guys, ito finally, husganan natin ng ating apple crumble na ginawa. So, meron na rin tayo dito naka-ready na custard. So, ito, try natin. Mainit pa siya. Ito nga pala ay best served with ice cream. So, ito, drip lang natin ang ating custard. Ito, scan natin. Sarap ng ating crumble. At yung ating ginawang homemade na vanilla custard. So, nagko-complement siya sa ating tangy taste ng ating apple crumble. So, ayos. Meron naman tayong dessert na addition sa ating listahan ng mga panghimagas. Okay guys, eto. Napatunayan natin na talagang kapag ka may tiyaga, may nilaga. So, marami tayong nagagawang dessert sa ating apple na inani. So, para sa mas marami pang video ng ating DIY, cooking at everyday life dito sa Inglaterra, patuloy nyo po aming subaybayan sa aming YouTube channel, Emergency TV. Thank you very much and God bless. Bye-bye!